Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 13. Ganito po ang sinasabi: magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad na kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din po kayo. Praise God. Ang ating pong paksa ay pinamagatang pagpapaubaya. Praise God. Purihin ang Diyos. Ano po itong pagpapaubaya? Praise God. Kung tayong lahat ay magkakatulad lamang, hindi na po kakailanganin ng pagpapaubaya. Ngunit walang taong ganap na magkatulad. May pagkakaibang dulot ng karanasan, ng kaugalian, ng kinagisnan. Ang pagpapaubaya po ay tumatanggap sa mga pagkakaibang ito sa buhay. May dalawa pong susi sa pintuan ng pagpapaubaya. Una, ang susi ng pagtanggap. Pangalawa, ang susi ng pag-unawa. Kapag tinatanggap natin ang iniisip ng iba, hallelujah, hindi natin pinahihiwatig na hindi tama o mahalaga ang ating iniisip. Pinahintulutan lamang natin silang magkaroon ng ibang paniniwala kaysa atin. At hindi natin ipinipilit ang sa atin. At habang tinatanggap natin ang katotohanan ito, lalo naman natin mauunawaan kung bakit ang kanilang iniisip o paniniwala o ginagawa. Hallelujah. Mahalaga ang pagpapaubaya, maging sa tahanan man o sa ibang dako. Sa mag-asawa, ito'y nangangahulugan na tinatanggap ng magkabiyak ang isa't isa. Hindi sapagkat ang lahat ng ginagawa ng kabiyak ay kanyang nagugustuhan, kundi sapagkat siya ay siya. Sa ibang dako, halimbawa sa opisina, tinatanggap nito ang kasamahan. Iba man ang kanyang iniisip na gagawin o didesisyonan sa kanilang trabaho. Praise God. Tinatanggap din natin, halimbawa, kung sino ang gustong iboto, hallelujah, ng ibang tao. Bagamat para sa atin, iba ang ating pananaw, hallelujah, inuunawa natin bakit niya ito gusto. Subalit hindi ibig sabihin na pinauubaya natin ang kanyang gusto. Hindi ibig sabihin na susundin naman natin, sapagkat dapat ipaubaya din niya sa atin kung sino ang ating gustong iboto kung halalan. Praise God. Ito'y nangangahulugan na tayo may pananaw na higit na malayo ang hangganan sa ating kagustuhan at kumikilala na sa kabila ng ating mga pagkakaiba ay may isang puso sa loob ng tao na higit na mahalaga. Sa kabila niyan, nais ko ring ipaunawa na hindi kailangan magpaubaya tayo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kapag ang pinag-usapan ay ang katapatan at katwiran, walang lugar sa pagpapaubaya. Hindi tayo maaring magwalang bahala kung may magnanakaw na gumagala sa ating paligid. Pababayaan ba natin pagnakawan ng ating kasamahan, ang ating pinaglilingkuran? Mananahimik na lang ba tayo kung ang ating anak ay sumusuway sa mabuting asal? Ang pagpapaubaya ay may kinalaman lamang po sa gawaing hindi labag sa pamantayan po ng Diyos. Iyan po ang pinakita ng Panginoong Jesucristo. Hindi na nahimik sa harapan ng kasinungalingan, ng pagbabalat kayo, ng kasalanan, ngunit sa mga taong tumanggap ng kanilang sariling kahinaan at pangangailangan ay hindi masusukat ang pagpapaubaya at pagpapatawad na kanyang ipinamalas. Purihin natin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos
Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.